Umpisahan natin mga kababayan, dito, napapansin niyo po ba yung PDP nila, anak ng tinapa hanggang ngayon po yung covered court na ginagamit ho nila, yung mga nirerentahan nila, hindi na ho napupuno. Kakapiranggot na lang ho ang pumupunta. Biruin mo ha, yung sinasabi nila number 1 na senator sa mga survey, si Bungo. Parang ang hirap kong paniwalaan. Tapos may kakalat pang balita, may umiikot na balita. Si Bungo daw binili yung Pulse Asia, di umano. No? Kumakalat po yan yung balita na yan. Hindi ko lang sigurado kung totoo. Pero syempre, kung ako ho, bibili ng isang survey company, ano gagawin ko? Isagad ko na. Di ba? Isagad ko na, sagad-sagarin ko na. Bakit mo ako lalagay sa number 2? Ako ang may-ari ng survey company. O, di ba? Ganun ang gagawin ko. Number 1 mo ko. Kaya pala may nakikita ako, number 1 si Bungo. Tapos yung mga PDP nila na mga campaign rally, wala naman tao. Walang pumupunta. Kaya nga umiiyak si Robin Padilla kasi wala na daw yung tatay nila. Di ba, Janelle Van der Hearst? Yung tatay nila na lagi nilang karag-karag. Kapag may mga campaign rally, kasi yun lang daw ang humahatak sa kanila. Yung kanilang mga team pinabili ng suka, wala. Hindi makahatak. Ano po? Yan pong ipinapakita ko sa inyo mga kababayan. Campaign rally po yan ni Kiko Pangilinan. Campaign rally po yan ni Francis Kiko Pangilinan, mga kababayan. Biruin nyo tingnan nyo At yan ho, mga bossing, 100% ako na siya yan, na kanya yan. Bakit ho? Kasi nandiyan, nakita ko sila Takeru Miyamoto. Dahil kami hong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, open-minded po kami. Hindi naman po kami kasali o sumasali doon sa mga networking. Pero open-minded po kami. Na tipo bang, hindi porkit ito kalaban ng gobyerno, hindi porkit ito nasa opposition, hindi namin iboboto. Hindi namin pag-aaralan yung mga plano niya at plataforma ng gobyerno. At si Kiko Pangilinan, isa sa nakita ko mga kababayan, na isinusulong niya, yung paalmusal sa bawat estudyante, mga bossing. Di ba ang ganda nun? Hindi, meron ganun din si Inday Sara Duterte. Kaya lang, yung mga tinapay, binukbok, inamag. Tapos yung gatas na panis. Gusto nyo maniwala? Tingnan nyo sa Google. I-search nyo sa Google yung kanyang yung kanyang proyekto sa DepEd. Ibig sabihin, hindi talaga tinutukan. Wala sa puso. No? Yung mga ginagawang proyekto, mga kababayan. Ako ho, naranasan ko nung bata ako. Pinanganak ako sa Tondo, Maynila. Pinanganak ako sa Tondo, Maynila, mga kababayan. Doon po, kabisado ko pa yan. Yung address namin. Yung unang-una, 1574. Franco Street, corner ng Pacheco at Pitong Gatang. Diyan ako pinanganak Nag-aral ako sa Magat Salamat Elementary School. Ang baon ko, kung di ako nagkakamali, 5 piso. 5 piso. Pero nag-umpisa na ako mag-aral, nandoon na ho kami, lumipat na kami sa 623 Coral Street, Tondo, Maynila. Ayan Kabisado ko pa yung namin. Kabisado ko pa yung aming mga naging address. Yun yung lilipatan natin. 623 Coral Street, Tondo, Maynila. Pumapasok ako sa Magat Salamat Elementary School. 5 piso ang baon ko. Ako meron. No, nung mga panahon na yun, mga kababayan, 1990, malaki na ho kahit papaano. O kahit papaano, yung 5 piso, hindi na po kaliitan yun. Kasi makakabili ka na ng 150 na tinapay, 150 na orange juice,
Hindi. 150 na itlog, 150 yung orange juice at 2 piso yung tinapay. Busolve na. 'Di ba yung desk natin mga kababayan? Doon sa kahoy, yung magkatabi kayo, syempre may sitting mate ka doon. Walang baon yung kasama ko. Gutom. Ang pasok ho namin mga boss chief amo sir, simula ho alas 12 ng katanghalian hanggang alas 6. O siguro medyo maaga namin, uwi 5:30. Gutom, mga kababayan. No? Naawa naman ako syempre sa chef ko. Hahatian ko. O hati tayo. Ma'am Jing Madayag Villasper. Salamat po sa inyong super sticker. O, gutom, syempre hahatian ko mga kababayan. Naawa ako eh. Ngayon, nare-realize ko, putik na yan, paano kaya yung bata na yon, yung kaklase ko na yon, kung hindi ako katabi? O yung iba pang mga bata na walang baon. Siyempre, tayo ho, mga bossing, kapag kumakalam ang ating sikmura, walang laman ang ating sikmura, hindi tumatakbo ng maayos ang ating isipan eh. Ngayon, paano tayo makakapag-aral ng maigi o mabuti nun? Di ba? Kaya ho, naisip ko, yung kay Kiko Pangilinan, yung sinasabi at binabanggit na plataforma de gobyerno niya, napaka-importante para po sa mga mag-aaral natin. Kaya naman po, hindi ako magtataka, mga kababayan, ayan o. Mas madami ang pumupunta sa campaign rally ni Kiko Pangilinan kesa ho dito sa PDP. Yung PDP, ano maririnig mo sa PDP? Iuuwi namin si Duterte. Paulit-ulit na ganun. Di ba? Hindi namin i-impeach si Inday Sara Duterte. O kaming Duterte-uten. Tama ba? Hindi, Duterte. Duterte naman daw sila. Duterte. O, 10 daw sila. Kaming Duterte-uten. Ilalabas namin si dating Pangulong Duterte. Kaming Duterte-uten. Kami ang tutulong na hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Anak ng tinapa mga kababayan, paulit-ulit ho yung kanilang plataforma de gobyerno nakapokus doon sa Duterte. Wala tayong marinig na plataforma eh. Pajulit-julit to eh. Ika nga ni Maharlika, pajulit-julit, no? Puro ganun lang ho, mga kababayan. Paalaws. O kaya ngayon, tingnan nyo, ilan ang tumatakbo? 66 na gustong maging senador, mga kababayan. Sa 66 na yan, napakahirap mamili ho. Lalo na, yung sa 10 ng PDP, ima-minus mo na yun eh. Bakit? Ang dahilan natin, wala tayong marinig na plataforma sa kanila at puro ganun lang ho. At parang magiging bias pa pagdating po doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Yung Robin Padilla, hindi pa nag-uumpisa yung paglilitis doon sa Senado. Nagsasalita na eh. Di ba? Hahadlangan ko ang impeachment eh. Hindi pa inaalam kung ano yung mga ebidensya. Nagsasalita na eh. Hahadlangan ko ang impeachment. Panongga-nongga na, di ba? Addictus Rex. Paano kang gaganahan na iboto yung mga yan? Kaya ang mga tao ho, kami hong mga sumusuporta din kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po porket na administrasyon niya na sila Marca. Inaaral din po namin. Sabi ko nga sa inyo eh, yun po 12-0. Ako yata ho ang una, no? Hindi ko naman kukuhanan yung kung sino yung nauna. Pero simulat sa pulo, lagi ko nang nababanggit mga kababayan na wala sa akin, hindi ako magto-12-0. Maraming salamat po, Carlo Dane Ebora sa inyong super sticker. Hindi ako magto-12-0 dahil alam ko meron diyan mga babalik din sa PDP. Di ba si Tolentino, PDP yan. At nakita mo nga yung huli. Dahil nakikita ni Robin Padilla, hindi makapasok-pasok din si Tolentino. Sabit din, nasa laylayan din yung kanyang kandidatura. Itinaas na din yung kamay ni Robin.
ni Tolentino, ni Robin Padilla. Magsisibalikan lang din ho yan. Sa politika ho, usong-uso yung butterfly. Kung saan malakas, doon muna tayo. Kung saan sa tingin natin na mananalo tayo, doon muna tayo. Ganun lang ho yan, mga kababayan. Ang ekis sa akin, Villar, Marcos, si Amy, tapos, sino pa ba? Yeah, si Tolentino. Oh. At meron pang iba. Di ba? Siguro ang boboto ko sa alyansa, mga 5 lang ho, mga kababayan. Papasok sa akin, Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Heidi Mendoza, si Mark Gamboa. Mga bossing. Sabi ni Rebiton, but 12-0 Mark Ramos, dapat 11-0 dapat kumalas si Amy. Hindi ako mag-11-0. At least 5 lang siguro ang iboboto ko sa alyansa. Tanggal sa akin yung Tolentino, tanggal sa akin yung Marcos, tanggal sa akin yung Villar. Ano po? O yan. Anyway, o yan, tingnan nyo, Kiko Pangilinan, o. No, di ba? O, nakita nyo ho yan? Kung makita mo, yung doon sa PDP, anak ng tinapa. Kalahati na lang po ng basketball court, hindi pa mapuno. Tapos makikita natin, Bungo! Top 1. Minsan napapaisip ako yung kumakalat na bali-balita na bumili o binili ni Bungo yung isang survey company. Napapaisip na ako, siguro totoo. Kung ikaw nga naman ang bumili, sasagad-sagadin mo na. Di ba? Sasagad-sagadin mo na, mga kababayan.